Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Mahirap pong bitawan yung mga tao o bagay sa buhay natin na mahalaga sa atin o malapit sa ating puso. Kaya kapag mayroon pong panganib na pwedeng mawala sa atin, gagawin natin ang lahat para lamang ipaglaban, para lamang maisalba yung minamahal natin sa buhay. Ayaw natin mawala, ayaw natin bitawan kapag mahalaga sa buhay natin. Sapagkat totoo naman, kung mahalaga, dapat natin itong pinaglalaban, pinoprotektahan, at higit sa lahat, pinapahalagahan. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, nais kong tingnan natin kung ano yung ginawang pagbibitaw ng Diyos para sa ating lahat, na nais din ng Diyos na gawin natin upang sa ganon mas maging makabuluhan ang ating paghahanda ngayong Kwaresma. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig po natin ang Diyos inutusan si Abraham na ialay ang kanyang nag-iisang anak. At kung titignan natin, isa itong kahangalan. Sino namang magulang ang gagawin nito? Pinakahihintay-hintay nila, Abraham at Sarah, ang magkaroon ng anak. At ipinagkaloob ng yun ng Diyos. At dumating yung panahon na sasabihin sa kanya, ialay itong natanggap niyang regalo, ang kanyang anak. At kung sino pa yung nagbigay, siya rin ang nagsabi kay Abraham na ialay ang kanyang anak. Kung titingnan natin, hindi ito gagawin ng isang magulang na nasa tamang pag-iisip. Subalit sa ating pagbasa ngayon, narinig natin si Abraham sinunod ang bilin ng Diyos. Handa niyang ialay ang kanyang anak sapagkat ito'y kagustuhan ng Diyos. Ano nga ba yung pinupunto ng Panginoon? Regalo ng Diyos, si Isaac, kanila Abraham at Sarah. And here we find this couple, especially Abraham, who did not hesitate to offer the gift that he has received from God as a gift to God. Handa niyang isakripisyo kahit yung pinakamahalagang regalo na natanggap niya mula sa Diyos, ang kanyang anak. Sapagkat alam ni Abraham na ang regalong tinanggap niya ay nararapat lamang na bumalik sa Diyos bilang regalo, pagsasakripisyo. At nakita ng Diyos na si Abraham is a devoted child of God, is devoted to God, tapat na tapat siya sa Panginoon. And so God spared the life of Abraham's son. Sa ating ikalawang pagbasa, muling sinariwa ni San Pablo yung katotohanan na ang Diyos din isinakripisyo niya yung mahalaga sa kanya, ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak. Sabi niya, if He did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not give us all things with Him? Pinapakita dito sa atin ni San Pablo na ang Diyos Ama nga, isinakripisyo niya yung kakaisang anak niya, yung napakahalaga sa kanya para sa ating lahat, para sa kaligtasan natin lahat mula sa kamatayan at sa kasalanan. Kaya ang hamon niya, tayo rin ba
hindi natin isasakripisyo ang lahat-lahat para sa Diyos. Pagsasakripisyo, yung pagbibitaw ng napakahalaga para sa mas makabuluhan, mas magandang layunin o adhikain. Sa ating ebanghelyo ngayon, tampok yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon sa isang bundok kasama ang 3 sa kanyang mga alagad, Simon Peter, James, and John. At ito ay pagkaraan na ipinahayag ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay magpapakasakit, mamamatay at muling mabubuhay. Hindi ito lubos maunawaan ng kanyang mga alagad, sapagkat para sa kanila, siya yung kinahihintay-hintay nilang Liberator Messiah. Kaya nga po, hindi nila maunawaan bakit si Jesus daraan sa pagpapakasakit, sa kamatayan. Kaya upang palakasin ang kanilang kalooban, si Jesus dinala niya itong 3 mga alagad at doon sa panandaliang pagkakataon ipinakita ni Jesus ang kanyang tunay na kaanyuan. Kaya nga si Pedro sobrang namangha at sabi niya, nais na nilang manatili dito. Ayaw na niyang umalis. Subalit, ang paalala ng Panginoon, hindi pa panahon, kaya kailangan niyang mag-let go, kailangan nilang tumungo sa Jerusalem. Nahirapang i-let go ni Peter yung napakagandang at napakakomportabling pagkakataon na ito. Pero pinaalala ng Panginoon, kailangan niyang mag-let go para sa mas magandang layunin, para sa mas magandang kinabukasan o kaya naman hinaharap. Mga kapatid, kung titingnan natin ang lahat ng mga pagbasa ngayon, ay tungkol po sa pagbibitaw ng mga pinahahalagahan natin. Kaya po ngayong 2 linggo ng Kwaresma, naway matutunan din natin bitawan hindi yung mga bagay-bagay na maganda, kundi sana tayo'y ma-challenge na bitawan yung mga bagay-bagay na hindi maganda sa atin na siyang pinapahalagahan natin, gaya ng masamang pag-uugali, gaya ng mga paninirang tao natin o paninira ng magandang imahe ng ibang tao, o kaya naman yung pagchichismis natin, yung panunugal natin, yung mga addictions natin sa buhay. Lahat ng mga hindi maganda na gawain natin o maski yung mga nakaraan natin na patuloy na bumabangungot sa atin, kailangan natin i-let go. O yung mga hindi magandang gawain natin o hindi magandang pag-uugali o mga kinikimkim natin na hindi maganda sa ating kalooban o puso, ang siyang ating kailangan i-let go. Ito yung mga bagay-bagay na hindi dapat pinahahalagahan na kailangan na nating bitawan upang sa ganon magkaroon tayo ng mas makabuluhang paghahanda para sa pagdiriwang natin ng Paschal Mystery ng ating Panginoon, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Makita nawa natin mga kapatid na sa pagbibitaw, maraming mga biyayang pumapasok sa atin. Na mayroon mga pagkakataon na kailangan nating bitawan ang mga bagay-bagay na pinanghahawakan natin upang sa ganun mabuksan yung mga mas magandang bagay pa sa buhay natin. Gaya po ng mga magulang na kailangan nilang magsakripisyo, kailangan nilang bitawan yung kanilang sariling happiness upang lamang maibigay yung best para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Ang mga magulang na magsasakripisyo, bibitawan yung pagkakataon na kahit nakakalungkot, yung manatili sa kanilang pamilya at magpunta sa ibang bansa para lamang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. O yung mga magulang na darating yung pagkakataon na kailangan nilang bitawan ng kanilang mga anak sapagkat sila din ay magkakaroon na ng sarili nilang pamilya.
Masakit pero kailangan nilang i-let go sapagkat ito yung mas maganda, ito yung pagbubukas ng mas magandang biyaya at pagkakataon para sa kanilang mga anak. Nawa ito rin po yung ating maging attitude ngayong Kwaresma, na tingnan natin yung mga bagay-bagay na kailangan nating bitawan upang sa gano'n magbukas ang mas marami pang biyaya o dumating sa buhay natin yung mas marami o mas malaking pagpapala. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.